Ang karamihan ng mga mangyayari ngayong February, parang matindi. Grabe ang kakaharapin na problema ng kampo ng mga Duterte. Ha? Hindi lang yung pamilya Duterte, pati yung kanilang mga kakampi. Ha? Yung kanilang mga kakampi, mga senador, ha? Ano ito, mga kabunyog? Mhm. Ito, bukas pa lang, February 2, sasampahan na ng impeachment si Sara Duterte. Ha? Ilang ilang grupo na ang alam ko kumpirmado na magpa-file bukas. Yung grupo nila dating Senador Sani Trillanes, Magdalo. Yung grupo ng Akbayan, yung grupo ng Makabayan Black. Oh, ano na? Nagsabi na sila lahat. Naalala nyo yung talakayan namin ni dating Senador Sani Trillanes nung isang gabi? Sabi niya bukas, magpa-file sila. Oh, tapos kagabi, di ba, may talakayan kami ni dating Secretary Ronald Llamas. Sabi niya, yung grupo nila ng Akbayan, magpa-file din sila. Ngayong araw lang, yung Bunyog, pumirma doon sa impeachment complaint. So kasama ang Bunyog sa magpa-file bukas ng impeachment complaint. Kaya, yung Makabayan Black, ayan, kaya ano na ito mga kabunyog. Once na ma-file yan sa House Secretary General, ire-refer na naman yan sa Justice Committee. Tapos yung Justice Committee, magkakandak na niya ng hearings. O yan na. Kaya, kumbaga, simula pa lang ng February 2, impeachment ni Sara Duterte. O yan. Ha? Tapos bukas din, February 2, si Jinggoy Estrada, tapos si Bong Revilla, may preliminary investigation hearing bukas. Kasi February 2 and 12 ang binigay sa kanilang schedule ng hearings. Ang problema ng mga kampo ng mga Duterte, hindi lang si Sara, pati yung mga kakampi nilang mga senador. Hindi parang sinasadya yan. Hindi yan. Sila naman talaga yung sangkot halimbawa sa flood control. Wala tayong magagawa eh. Ha? Akala nila hindi sila mahuhuli sa ganyan. At itong buwan ng Pebrero, sigurado tayo, ako sigurado ko yan, magkakaroon uli ng aarestuhin at ikukulong ngayong February. Pwedeng si Eric Yap, yung nakikita nyo sa picture, yung dating Appropriations Committee Chair yan. Tingin ko maaaresto na yan ngayong February. Kasi ghost project yan eh. Ghost project sa Benguet. Best friend yan ni Pulong. Best friend yan ni Pulong, Appropriations Committee Chair nung panahon ni Duterte. Ewan ko kung sino ang speaker nun, si Cayetano o si Lord Alan Velasco. Kaya nga, nung panahon na yan, 51 billion yung nahawakan ni Pulong na proyekto sa Davao, sa distrito niya. Kasi ang Appropriations Committee Chair nun yan, si Eric Yap. Best friend niya na congressman ng ngayon, Benguet, dati AXI-IS party list yan. Yan, madaling yan, kasi ang ebidensya dyan, ready na, kasi ghost project eh. Pag mga ghost projects kasi, andali. Sila Jinggoy, sila Villanueva, si Garjola, tao rin yan ni Gloria Arroyo, tao ni Duterte. Yan si Garjola, kasama rin yan. Tapos yung Jet Nistay, malamang makakasuhan na din daw ngayon yun. Yung nag-endorse nung impeachment complaint laban kay PBBM, yung Pusong Pinoy Party List, Sara Duterte rin yun sa Bataan. Kaya yung mga senador, si Jinggoy, si Villanueva, si Chis Escudero, yun. Kaya lahat. Malamang ngayong February, makakasuhan na yan si Villanueva at saka si Estrada. Pag nakasuhan yan, maaaresto rin yan. Kaya grabe ang ngayon mga kabunyog. Lahat yan kakampi ng Duterte. Si Eric Yap, ngayon na rin yan. Siyempre si Digong mismo, ngayon din na February 23, 4 na araw ang hearings niya, sunod-sunod. 23, 24, 26, 27. Yung 4 na araw na yun, straight yun. May pahinga lang, 25. Walang hearing sa 25. Pero 23, 24, 26, 27. Hearing ni Duterte, confirmation of charges hearing, pre-trial. At yung arrest warrant ni Bato.
Baka lumabas ngayong February. Yan naman parang sword of Damocles yan eh. Laging nakaano na posibleng lumabas anumang araw, anumang oras. Itong mangyayari ngayon, buong buwan ng February tungkol yan kay Sara Duterte. Sigurado tayo dyan. Kasi nga, ipafile yung impeachment bukas eh. Tapos niyan, i-schedule ka agad yan ng Justice Committee. Bakit mabilis ngayon ang impeachment? Yung ruling kasi ng Korte Suprema, hindi daw pwedeng patagalin ang impeachment. Calendar days na ang binibilang. Kaya, pag-file ng impeachment, automatic, ire-refer yan sa rules. Tapos sa pagka-refer sa rules, ire-refer sa Justice Committee. Kung ibig sabihin, ang Justice Committee, maghihiring kaagad kay Sara Duterte ngayong February. Tapos ngayong February din, yung mga hearing sa ka-resolusyon ng mga kaso ni Jinggoy, ni Villanueva, yun. Sila Eric Yap, sila Garjola, sila Jet Nisay, yung nag-file ng impeachment kay PBBM, mga pagrupo yan ni Sara. Yan yung mga makukulong ngayong February. Ha? Hindi naman pwedeng si Bong Revilla lang. Hindi papayag ang taong bayan. Alam niyo kung bakit bibilisan yan, mga kabunyog? Kasi magrarally ang maraming grupo sa anniversary ng EDSA sa February 25. Napanood niyo yung usapan namin ni Secretary Ronald Llamas? Sabi ni dating Secretary Ronald Llamas, kakalampagin uli ng taong bayan ang administrasyon. Ha? Sino pa ang mga dapat makulong? Ibig sabihin, bago ang February 25, 40th anniversary ng EDSA, magpapakitang gilas sigurado ang administrasyon. Magpapakitang gilas yan. Kasi may malaking rally na gaganapin February 25. Sigurado dadalhin dyan ang issue ng korupsyon. Trillion peso march. Saka yung Kilusang Bayan kontra Kurakot, yung sa Luneta. Ngayon, mukhang magkakaisa yan. Lahat sa EDSA ngayon. Mas malaki yan. Mas malaki yan ngayon kasi 40th anniversary ng EDSA. O ngayon, anniversary yan ng EDSA pero sigurado ang dadalhing issue dyan, korupsyon. Bago ang February 25, gagawa ng hakbang ang gobyerno, may aarestuhin yan. Ito namang si Argo, ikulong daw si Martin. Paano mo makukulong ang hindi nyo naman kinakasuhan? Ilabas nyo yung mga testigo nyo laban kay Martin Romualdez. Ang problema, yung presentation yung presentation kasi ni Jaime Marcos sa ni Marcoleta, daw ang testigo laban kay Martin. Sino yon? Si Diskaya daw, yung mag-asawa. Nung tinatanong si Diskaya, tinatanong ni Lacson. Totoo ba na ikaw, Corly Diskaya, ikaw yung kinuha na kontraktor doon sa nabiling bahay ni Martin Romualdez? Sabi ni Corly Diskaya, hindi. Hindi ko po alam yan. Wala akong alam dyan. So, kita nyo na yan. Pinagmamalaki ni Marcoleta, testigo laban kay Martin, Diskaya. Pag tinatanong mo si Diskaya, hindi naman tinuturo si Martin. Tapos si Saldico. Paano naman yan? Pwede bang magtestigo ang hindi naman umuwi sa Pilipinas? Alam nyo, pag nakapag-produce kayo ng testigo kay Martin Romualdez, tapos binabaliwala, parang hinaharangan, makukuha nyo ang simpatya ng taong bayan. Pero hanggat wala kayong nakukuhang testigo kay Martin Romualdez, gusto nyong ikulong, sa tingin nyo, ikukulong naman yan mag-order ba ang korte na ipakulong yan kung wala namang ebidensya at testigo? Wala naman eh. Kung pinanindigan ni Gutesa yung kanyang sinabi, tapos umuwi dito si Saldico, idiin nila si Romualdez, tapos si Diskaya, ganun din. Ayun yun. Ano yan? Hindi pwedeng hindi makusuhan si Romualdez. Kaya lang hanggat ganyan, wala. Ito talagang February, lahat tungkol ito sa Duterte. Anong mga mangyayari? Ipapile bukas ang impeachment kay Sara. Sara Duterte. Pagkatapos niyan, i-refer ka agad yan sa Justice Committee, maghihiring na yan. Ngayong February din yan. Baka mga February 15, simula na ng hearing kay Sara Duterte yan. Hanggang na yan, sunod na mga linggo. Pagkatapos yung sila Eric Yap, aarestuhin na yan. Yung mga kaso ni Villanueva, Estrada, may resolution na yan. Sigurado ako, bago mag-February 25, yung malaking rally sa EDSA,
magpapakitang gilas ang administrasyon. May aarestuhin yan dyan. Kung hindi yan sila Eric Yap, Villanueva, sigurado tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.